paano pag nakaupo na yung pro-China president sa 2028? What would happen to you? Ay, wala akong sinasabing gano'n. Oo, ikaw naman eh. Well, Very futuristic yan. Hindi, it's naisip just that we will respect the chain of command. No? The president is the commander-in-chief and also the chief architect of our foreign policy. Kung yan ang magiging tahak ng susunod na administrasyon, and I'll be completely silenced, and I'll probably hang my uniform already. Ayun, ngayon sabi na. Hindi kasi, Pero tayo naman, hindi naman natin kailangan respeto yung chain of command. hindi naman. No? Di ba? Di na. Tayo, di ba? Okay na naman tayo bumanap. Wala naman. No? Hindi, buti sinabi niya, you might as well hang your uniform. Yes, I'll be Private giving the Coast Guard service already. Yeah. Kaya sa akin, hindi ko na masisigmula na maging tahimik sa West Philippines. Kung ang gagawin ng susunod na administrasyon, wag naman sana, ay maging tahimik sa pakikipaglaban sa West Philippine Sea, sa pagtindig sa karapatan ng mais ng Pilipino. I cannot take it na gano'n magiging desisyon. It's very fundamental. Yes. So I would rather quit my job and, para sa akin, it's not for me. Kasi worse than silencing you, di ba yung possibility na magsalita ka pero yung kabaligtaran. Defending Chinese interest in the West Philippine Sea. Mas masakit yun, di ba? Than silencing you. At least malinaw yung sagot ni Commodore J. Tariela. Senator Edu. Ako hindi ko ihahang yung aking microphone dito sa Fox First. Okay lang yun. Okay. Tutuloy ko pa rin. Dahil wala naman tayo sa chain of command. Tsaka, wala naman tayo may sinusundan ba tayo? Wala naman tayo wala naman, di ba? Hindi, ako, I can speak for myself. May sinusunod naman ako mga batayang prinsipyo. Alam ko na. Mga non-negotiable sa Okay. Yes, ayun ako ron. Akala ko may chain of command ka sinusunod maliban sa misis mo. Eh, syempre, ibang klase yung chain of command yun. Ako din, sir. Pag sinabi niyang stop, edi stop. Di ba? Sorry, tinatao ko kaya wala akong chain of command. Talaga? Let's not even go there. Marami akong bala, Commodore J. Marami akong bala rito. Pag ginalaw ka nito, just tell me. Meron akong... May archive ako in my head eh. Actually, sa cellphone, marami din. Yan ang problema dito. Imbis na nakafocus tayo sa China, sino-sino binabalatan ng host. Eh, siya nagliko eh. Anyway, no? Hindi pa naman budget season ulit, no? Pero usually, yung mga ganyan, di ba? May paraan nito mga senador na ito, balikan kayo. Sa mga hearing na ganyan, di ba? How they handle yung mga awkward moments na gano'n. Si Senator Edo, ang dami awkward moments nandito kanina eh. So far, since we started the transparency in 2023 onwards, hindi nahihirapan ng Coast Guard na mag-presenta ng budget natin. I think ang pinaka-memorable pa kay Admiral Gaban was during the budget hearing sa Congress. We were all asked to stand up together with all the congressmen present, and they clapped their hands, congratulating us, thanking us for what we do to our country. That has been the setting na lagi sa budget hearing sa pagkilala nila sa ginagawa ng Coast Guard. Honestly, I don't think na there'll be any lawmaker who would make it very hard for us to pass our budget. Dahil alam naman nila kung ano ang magiging public backlash. Kung sasabihin, nating taas na ng operational budget ng Coast Guard. Ano namang ginagawa mo yan? Or maapektuhan ang fuel namin, for example, or acquisition of more assets. So, I don't think magiging parang suicide yan sa Political suicide yun? sa political suicide if you're Ang doing. baho ng decision na yun, huwag kasama. Senator, Admiral Edu. Well, ang alam ko kasi, usually yung sponsor ng Coast Guard, si Senator Rizon de Veros. Hindi ko alam nitong nakaraan. Pero usually, hindi yan magagala. Maliban pa sa sinasabi nga ni Commodore. Natawa talaga ako. Nagtatanong namin kagabi kasi. kasi may hirit na ako. Sabi ko, at least pinoromote si Commodore J, ni Senator Robin, dahil tinabi Admiral. Sabi niya, parang dinemote. Kasi mas ba may Admiral? Ako naman, dahil sa taas ng respeto ko sa kanya, sabi ko, sinecond guess ko yung sarili ko. Pero hindi ako makatulog eh. Talagang chinay ko mabuti. Sabi ko, oras na rin Admiral eh. Kasi yung mga nagko-comment na. Hanggang kanina may nagko-comment. Oo. Tama po kayo. Kaya political suicide yun. Kahit na yung pinakatalamak
na DDS senator ay hindi gagawin yon. Fearing for his or her dear political life. Isusumpa sila. Pwede nila ipagpag yung pagsumpa natin sa kanila. Pero yung pagsumpa ng mamamayan, ng mga botante, ng kasaysayan, ng susunod na sayon-layan, yun hindi nila kaya. Yung nga pa lang. Nag-increase na ba yung awareness talaga at concern? Yes. I remember kasi the previous conversations natin, sabi nyo, sa Mindanao, pag malayo sila rin sa Palawan, sa Zambales, o even Pangasinan, parang you need to explain pa diba? Ano bang, why they have to care about the West Philippine Sea? Ngayon ba, kumusta? Ngayon, mas okay na, sir. I mean, before 2023, kapag nag-university engagement kami, not even WPS kayang i-spell out ng mga estudyante. Now, WPS, ano ba yan? Women in Peace and Security. Ganun eh. Pero ngayon, mapa-elementary, high school, college, ordinaryong tao, sinabing WPS, West Philippines. So, that's one. And based on the survey as well, ang pinaka-recent nung last December, 94% supports the transparency efforts ng ating pamahalaan pagdating sa West Philippines. So para sa akin, mas aware na ang mga kababayan natin. Mapa-Visayas ng Mindanao. Kailangan mo lang talaga minsan to explain it deeper in a sense na mas makukurot yung puso nila na laban to nating lahat bilang Pilipino. Dahil some of them are still stuck with the wrong explanation ng mga politiko before na magkakagera, malayo to sa atin, hindi nagmamatay sa atin to, yung mga ganun. May isa pa pala sa neto. No? Tatanungin ko si Commodore J. Kumusta ba yung situation ngayon doon sa West Philippines in terms of patrol, asserting our sovereign rights? Kasi ang pinapakalat nito mga DDS at saka mga pro-China, mas maganda rin yung sitwasyon. 2016 hanggang 2022, nag-worsen daw under this transparency initiative. At kasama na sinasabi yan ng Chinese Embassy. Ganun ba? Oo, na hindi man lang, wala naman daw incident Ganun ba? na binabanatan sila ng gobyerno. Actually, kung tanga tayo, maniniwala tayo rin sa sinasabi ng Chinese Embassy. Kaya ang pinaalala natin, mahigit 200 kanyo na diplomatic protest. Panahon mismo nito, China na yung gobyerno noon. Mm-hmm. Paano pa ngayon? Yun lang. Medyo nagko-compliment sila sa business. Super pro-China. Okay. Okay. I stand corrected. Commodore, go ahead. Alam mo, Sir Christian, Tapos naman yata yung pagpunta ko rito. ang basehan ko dito data eh. Yung presentasyon natin ng data. Taon-taon, mas marami tayong deployment ng barko. Mas matagal ang ating deployment dahil, of course, kung dumadami ang barko, dumadami ang fuel, dumadami ang pondo na binibigay sa Coast Guard, mas sustainable yung patrol natin. Ngayon ang tanong, bakit mas maraming insidente kung nagpapatrolya kayo? Precisely the point. Kasi nga, pinupuntahan natin. I think last episode na pag-usapan natin to na parang tipong may bakuran ka. May addict na nakatambay sa bakuran mo. Alam mo na ang addict yung mga yon. So pag pinuntahan mo, talagang mapapaaway ka. Yeah. Di ba? Sa panahon natin ngayon, sa ginagawa natin, kaya napapaaway tayo kasi pinupuntahan natin yung bakuran natin. Pinipigilan natin yung addict na manatili sa bakuran natin. Ngayon, kung papabayaan mo yung addict for 6 years na nandun sila, talagang wala mo mangyayari insidente. Kasi nag-ayos na yata ng bahay yung addict doon, nag-squat na sila. Di ba? That's the difference now. It's because we have more presence, we have more patrol, and we are directly challenging yung mga addict at mga kawatan na nakatambay sa bakuran natin. For the record, di natin tinotokhang yung mga addict. Oo. Pinapamukha lang natin yung kanilang krimen sa pag-violate ng ating soberenya. Ano ko lang, contextualize ko lang kasi baka ma-misconstrue na naman ng napakapikon na Chinese Embassy in Manila. Example lang po yan Hindi mo sinasabi na addict sila. Hindi. Yes. Pwedeng addict sa kapangyarihan. Tsaka hindi naman sila. I mean, explanation. Baka sabihin na naman. Explanation yun. Caricature na naman. Siya na lang po banata niya, siya na lang po. Explanation. Kaya yung mga nanonood, paki-google niyo po yung mga caricature ng China laban sa atin. Oo. No? Paki-google na lang po yung mahigit 200 diplomatic protest natin sa China. Paki-google na lang po yung lahat ng insidente ng aggression ng China. Physical, Physical.
At paki-google na rin yung lahat ng traidor na nagdedepensa sa kanila. Parang ang dali namang hanapin. Kailangan pa ba ng Google doon? Para malinaw. Dahil yung mga trolls kasi, maunawaan ko pa naghahanap buhay yan, kulang sa hapunan, kulang sa bayad sa kuryente, kulang sa pagpapagamot, mga kamag-anak. Baka yun, sige na. Ay hirap naman tayo, so kailangan maghanap buhay. Pero yung mga senador na troll, yung mga kongresista na troll, yung mga mayayaman na troll, yung mga vice president, yung vice president na troll, mahiya naman kayo sa balat. Di ba? Mahiya naman kayo sa balat niyo mo. No, hindi naman kailangan ng pera, ng grasya. Talaga? Ba't kayo nagtotroll pa? Saan Hindi ba kayo nakatira sa Mado? Hindi nyo naman kailangan ng mahigit 120 million na gagastusin in 11 days. No? Pa naman. No? Magpaka-Pilipino naman kayo. Hindi na magpaka-Bayani. Hindi na. Magpaka-Pilipino na lang. Minimum na lang. No? Kung hindi, ay araw-arawin kayo ni Christian Esguerra. Nahimig ako. Pasensya ka lang, ang taas ang standard nito sa mga politiko natin. No? Medyo matagal natin na sa Kuwebe, kaya may ganyan expectation. Hindi rin kailangan ng kahit na lang ako. No? Ang sagot ko lang dyan, 2028. Yun ang konteksto. Anyway, maraming salamat, Commodore J, Admiral Edu, for joining us tonight. Hindi, Admiral siya maraming pangalan niya Minsan Bagman. Oo. Okay, maraming salamat. Pagpanawalan naman yung bag. Baka yung mga babatiin kayo, Commodore J. Take the opportunity. Mag-hi lang ako sa wife ko, kay Lea, and of course, my daughter. Magsa-celebrate siya ng birthday sa Sabado. Jan Liz, hello. And of course, my eldest daughter, Luisa, and my son, Jacob. Uy, happy birthday. Tsaka shoutout sa buong Tariela family. Very beautiful family, no? Yes. Meron ba kayong babatiin na Hi. significant other? Hi. Dalawa o tatlo? Hi. Ay. Tsaka na-congratulate pa rin ni Senator Edu si Alex Ayala for winning her opener dyan sa first ever Sana Philippine Women's Open. maimbita natin sa mga convoy sa West Philippine Sea. Dahil 40th anniversary ng People Power ngayon. I-people power natin yung West Philippine Sea. Lalo na para sa henerasyon ni Alex Ayala. Dahil para sa kanila yan Okay. Para sa kanila yan. Okay. Sige. Yun lang talaga. Okay. Sige po. Maraming salamat po for joining us tonight. Nairaos natin itong episode. Ito, Commodore J, no? Maraming salamat. And we know for a fact that most Filipinos actually support the cause that you have been fighting. Because it's also the fight for the rest of our country, the fight for our future. Kasi iba po yung future na pinipaint itong mga pro-China politicians. And this is definitely not the kind of future that we would want for our children and our grandchildren. Before we know it, baka maging probinsya na talaga tayo ng China. Kaya wag po tayo magpakatanga, wag po tayo magpapabudol dito sa mga walang yan ito. Sabi nga ni Digong, ano masama ron? Ha? Sabi ni Digong dati, ano masama na maging probinsya tayo ng China? O nasan siya ngayon? Nasa Hague, Karton.